Amen. Ayan. Ito po yung aming verse for today. Kailangan ko po ito sa Roma. Roma 8:19. Ang sabi po dito ay, sapagkat nananabik ang sangnilikha, naihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So, ang nakalagay dito ay mga anak. So, ibig sabihin tayo po yun, mga nagasunod ni Kristo. Maraming version po sa Tagalog, madalamin lang siya. Kaya yun ang pinigong verse. So, sa verse na ito ay pinapakita na ang buong sangnilikha o yung whole earth, whole world, ay naghihintay na may pananabik sa panahong ipakilala ng Diyos ang tunay na kaluwalhatian ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, sabi ko, ang ibig ko sabihin yun, sabi niya, maningas na pagmimiti ng buong nilalang. So, ibig sabihin, ang lahat ng nilikha ng Diyos, kalikasan, hayop, buong mundo, ang nilalang ay tumutukoy sa mundong nasira dahil sa kasalanan. So yung pangalawa, naghihintay ng paghahayag ng mga anak ng Diyos. Ito ang panahon kung kailan ang mga tunay na Kristiyano, yung tinatawag natin, yung tatawagin tayong anak ng Diyos, ay lubusang gagawing kamukha o katulad ni Jesus. So, sa panahon na yun, pagdating ng panahon na yun, magiging kamukha na tayo ng Panginoong Hesus. Hindi naman yung physical na mukha, kundi magiging katulad niya tayo na banal. Yan, wala nang kasalanang sakit o kamatayan. Ito ang ating yung redemption na pagpapalaya sa ating mga katawan. So, ito na po yun. Papalayaan na ang ating katawan sa mga kasalanan. Kung mananatili tayong tagasunod ni Kristo. Ang konteksto, dahil sa kasalanan ni Adan, ang mundo ay napailalim sa kawalang saysay. Di ko ba dahil kay Adan? Dahil siya pinaglilan ni God the Father, so si Adan may kasalanan. Ang higit na may kasalanan ay si Adan, hindi si Eva. So, ang paghahayag ng mga anak ng Diyos ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa kalikasan din na kalikasan mula sa pagkawasak. So, ang pang-apat ay kahulugan sa kasulukuyan. Bagamat nakakaranas tayo ng paghihirap ngayon, ang paghihintay na ito ay puno ng pag-asa. Gaya ng babaeng nanganganak, di ba? Pagka ang buntis, 9 months yan na naghihintay. At saka, pag manganganak na siya, di ba, sobrang hirap pag nililabor na yung, minsan, kinaabot pa ng 12 hours sa pag-labor. Pero, pagdating sa dulo, pag nanganak na yung nanay, di ba, kagalaan. Ganun din po tayo mga Kristiyano. Medyo mahirap ang ating tatahakin. Medyo matagal ang ating paghihintay. Ngunit sa dulo ay kagalakan. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay naghihintay sa araw na ang mga anak ng Diyos ay matubos ng lubusan. Dahil kasabay natin lalaya ang buong nilalang mula sa sumpa ng kasalanan. So, yun po. Ito po yung pinamagatan ko ng safe place. Yung aming kasi walang ligtas na lugar dito sa mundo, kundi ang Panginoong Diyos lamang. So, bago po tayo magsimula ng banal na hapunan, atin na po ipamahagi ng pinapaya ng ating kopa. So, Panginoon, maraming salamat po ulit. Nawa po ang banal na hapunan. Kasi natin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Alam ko po, bawat araw, bawat oras ng aming mga buhay ay nakagagawa kami ng kasalanan. Kaya hinihiling ko po na
Linisin mo po ang aming mga puso at isipan sa sandali nito. At hiniling ko po ang kapatawaran. Yan. Ang sabi po sa Korinto 11:23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganyan din naman, sa parihong paraan, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan, pagkitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong sakripisyo sa amin upang kami may tubig sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.